Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Pasensya na, pasensya na. Kung sumakit na naman ang tenga nyo, mapapakanta ka eh. Nakakakalma ang umaga. Ang lakas makapag-energize. Diba? Ang gandang, ang presko ng hangin. Kitang-kita mo, dahan-dahan tumataas ang araw. Oh. Anong di ka mapapakanta? Mahalata nga lang sa kanta ko kay Cat Stevens kung ano na edad natin. At dahil medyo nai-inspire tayo sa morning na yan. Ha? Ayan, sa morning na yan. Medyo hihirit tayo ng konting, may mga hindi tayo nabalikan noon, napansin ko lang. Sayang kasi so ngayon sasamantalayin ko na magbabasa at magsa-shoutout tayo ng iba't ibang mga bago at mga matatagal na rin naman nating nakasama. Yung iba kung pinapansin nyo, binabanggit ko yung mga pangalan, kala mo nakita ko na, hindi po. Mga 6, 7, 8 years ago pa lang nagko-comment na yan, nagchat-chat kami, tumatawag, nagka-clarify. So parang akala mo matagal ko ng katropa. Pero halos ang konti lang ng mga na-meet ko ng personal. Kaya medyo pag hindi na tayo busy sa bakasyon at nagbakasyon na si Mrs. Abay, talagang gusto ko ma-meet kayo lahat. Mag-aviary visit tayo, magkaroon tayo ng parang mini lectures kung ano-anong kailangan natin gawin para mapaabot sa buong Pilipinas ang kalamang color genetics and color mutation ng parrots, lalong-lalo na African lovebirds. Halika, na tayo, basa-basa na tayo ng mga nag-i-inspire sa atin. Ito yung mga naunang natin, ha? Andali, ipipesto natin na maganda. Yo! Yung mga nauna, yung sa dominant nga ba, ang green, yun yung unang vlog natin. Nagulat ako, biglang ang ganda ng humataw, nag 20,000 views kagad nang wala pang halos isang araw. So, medyo pala yun. Medyo ma-issue pala yun kung dominant ba ang green o hindi. At marami namang nananiwala sa paliwanag natin. So, ito sila Eric Sulmata. Katropa to ni Ola na na-meet natin. Ryan Ryans. Ang medyo unahin ko lang yung parang bago pa lang sa pandinig ko. Kasi yung iba naman talaga nababanggit na natin lagi. Si Samuel Aribe Tuyan Jr. J.A.J. Aviary, Jonathan Vasquez. May mga tanong siya rito pero lang natin, magbibilisan lang muna natin. No? Rick Lanting, si Glenn Sen, D.V. Aviary, nagpapa shoutout talaga to. Rolly Pudi Tiope, ayun. JJ De La Cruz, nahagilap natin to ng mga 2 years ago. Medyo maayos na nakatropa. Rolly Navarro, ayun. Jay Calag, Birdie Aviary, Haldrick Dwight Lim, Jonathan Akal, ayun. Rivera Teresa Michael. Ito, iba naman ang issue niya. Dapat po isulong ang SRP sa presyo ng ibon. Ayun, yung iba po kasi bagsak presyo makabenta. Ibang issue to. Itatake lang din natin to kasi nasulat ko na to. Siguro mga 3 alam to nung mga taga-subaybay natin 3-4 years ago. Ang presyo po talaga kasi nasa kumbaga law of supply and demand. Ayun, mabilisan lang to. Pero comprehensive ko pa rin sasabihin to. Mahirap kontrolin ng presyo kasi depende po yan sa dami ng bumibili at sa dami ng supply. Law of supply and demand, kahit ano naman po, hindi lang po yan tungkol sa pag-iibon at sa ating industriya. Lahat po ng klase ng business, law of supply and demand nakapasok. In fact, kahit hindi business ganito lang. Yung pagpapasok ka lang ng trabaho. Kunwari naghahanap ng supervisor. Yun. Ang kailangan ng isang supervisor, magpo-post. Ilan ang pupunta? 20, 30, 100. Diba? Ibig sabihin, ang supply ng trabaho, isa lang, isang supervisor. Ang nakapila, 50, 100. Ano mangyayari? Diba? Ay baka nga sabihin pa, kunwari, teka, instead na bala ko magpa-salary ng 50,000 sa supervisor, ang dami nakapila. Gagawin ko na lang 30,000, kakagat ang isa sa mga to. Diba? Nangyayari yun. So, law of supply and demand. Hindi lang sa negosyo. Okay, kaya yun lang ang gusto ko maging perspektibo ng mga nagsasabing anong gagawin natin sa SRP sa presyo ng ibon. Kaya masalimuot to
Pero yun nga, lahat kasi nakabalot o na pumapaimbulog sa law of supply and demand. Ayun. Brian Regulto, John Mark T. Antioquia, Bibo Andre Dusaran. Matagal na rin natin itong kahuntahan. Okay, Ryan Ryans, Joseph Jr. Parasyata ito. Edgar Malikde, matagal na rin to. Yun, Willie Wilson ni Pomoceno. Nung nagsisimula po tayo, yan yung mga nahagilap nating mga veterano at nagtayo kami ng, or naisali nila ako sa kanilang org, sa bird group nila. At tagal na to, si Willie Wilson Nep. Alam ko, vet ito siya. At ngayon parang sa reptile siya. Warm Birds, Jonel Peromingan, Jamini Avery, siyempre. RD Birds, Romel Avery, ayun, sa Cavite. Makwento ko sandali, si Romel Avery naman, nung bumalik ako, kasi di ba sinasabi ko sa inyo, pabalik-balik ako, minsan hinto ako 1 taon, 2 taon, babalik na naman ako. Pagbalik ko, kasikatan ng Ewing, di ba? Ngayon parang baliwala na, kasikatan ng Ewing. So ako ngayon napaisip, saan kaya ako na Ewing nahagilap ko ngayon? Ngayon, ang Ewing niya actually is parang hybrid pa. Alam ko yun, ibig sabihin itinatawid sa Personata. Kasi galing Fisher yata ang Ewing. Tama, galing Fisher. So, tinatawid niya sa Personata. So, kitang-kita ko meron pang stain o yung parang mancha. Yung naghahalo yung Personata at saka Fisher. Okay? So, ngayon, sabi ko sa kanya, gusto ko pa rin kunin to. Titingnan ko kung ibabalik-balik ko sa Perso. Kung dahan-dahan ng magiging, kung alam naman natin pag nag-hybrid tayo, kung dahan-dahan ng mapunta sa Perso, yung pagka-Ewing niya. So, yun. Alam ko na hybrid yun, pero kinuha ko pa rin. Okay? So, ito si Romel Avery ito. Vic Rubio. Arnold Coyoa. Ayun. Mikel Agustin. Alex Guevara. Tony Benadonga. Repok Espinosa. Ang dami. Kevin Jan. Dito naman tayo sa iba. Sa bandang ano naman tayo. Yun yung pinakauna, no? Ito. May kinalaman naman to sa kung ano ang mutation. Tingnan natin yung pwede nating mabanggit ng mga comments dito. Kay Donato Beracio, ayun. Galing mo, sir. Ikaw pala si Kaplog, Rocha Albino, ayun. Hernani Villamira de la Cruz, of course. Ronaldo Tismo, Joris Pamintuan Yumul. Okay. Enzo Ong. Malinaw na ha. Ayun ang hirit ni Enzo Ong. Jean Kenneth. Si H. Plar Nairman Noel. Ayun. JP Hernandez. Tingnan naman natin yung iba. Ibalik natin dito sa 110 comments to. Ito yung yung pangatlong vlog natin. Pablo Esteban. Tungkol naman to sa Buknoy. J. Avery. Ito yung J-H-E-Y Avery. Si Doc Dennis Dorot Rosayaga. Sabi niya, so yung opaline po pala, lumabas lang ng kusa sa mutation. Tama po. Ito yun, yung sinabi ni Doc Dennis Dorot Rosayaga. Jar Meyasedan Avery. Jar Meyasedan Avery. Para po sa akin, sir, true yan. Pwede ka magpares ng Alps 1 at Alps 2. Diyan papasok yung tunay na project ng isang mag-iibon. Ito mukhang nagpa-project ng Buknoy. So sana mabigyan niya tayo na update kung ano nangyayari. Sabanal Eric. Kaya pala yung nabili ko na Alps 1 at Alps 2 nangitlog pero walang similya. Mukhang bago lang siyang nagsubok ng Alps 1 tsaka Alps 2 na parisan. Mike Boncocan. Melchor Santiago. Ayun. Tapos ibalik ngayon natin to sa sa bandang comments naman tungkol dun sa saan dapat simulan ang pagtuturo ng Lovebirds in Color Genetics. TV Doctors Avery. Sir, na-miss ko yung dalawang kausap nyo. Si Bini Bayon at Rocha. Doton Castro Michael. Ato Estanislao. Alvin Timoteo Loft. Hindi natin mabasa lahat. Ang dami na talaga. Meron din si Republic Aviandos Viper. Lay Erha Gekiliana Chua. Medyo mahaba to. Lay Erha Gekiliana Chua. Jcas Birds, matagal ko na rin ito nakakauntahan. Dennis Kalilap. Okay. Leonard Rapsing Sopekra. Ayun. Ako, napakarami. Gusto ko lang ma-inspire uli kasi napansin ko po,
medyo humahataw naman yung views eh. Pumapalo ng 10,000, 15,000, may pumapalo ng 50,000, may nasa 5,000, 6,000. Pero ang nagla-likes, tsaka yung pinaka nagla-likes, tsaka nagko-comments, hindi ganun karami. So sabi ko, marami nanonood, pero ang nagla-likes, maganda na yung pumapalo ng 300, 250, 500. So sabi ko, ano to? Nanonood sila pero hindi sila nasisiyahan. Kasi hindi nagla-likes, hindi din nag-heart. Pero siguro may ganun lang po talaga. Kaya ako naman nabanggit yan kasi parang gusto kong ma-gauge o maramdaman o mahuli na kung kapaki-pakinabang ba talaga itong ating ginagawa at marami ba talagang benepisyo, lalong-lalo na sa mga baguhang breeder. So pag napapatingin ako sa nagla-likes, parang ang daming views, pero yung nagla-likes medyo konti lang, hindi naman ganun karami, no? So sabi ko, nanonood lang ba pero hindi nasisiyahan? Napapaisip lang ako. Kaya sana mag-comments po kayo kung talagang sa tingin nyo may kulang pa, may kailangan pang ma-improve at meron kayong gusto talagang maitanong o ma-clarify. O yun lang po muna kasi sobrang dami na rin. Babawi tayo, babanggitin pa natin yung mga iba, lalong-lalo na yung mga nagsishare. Kakatuwa yan dahil pinapaabot nila sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, lalong-lalo na ngayong umagang nakaka-energize dito sa Surigao del Norte. Hasta la vista!